ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Biyayang magkaroon ng isang tao na handang manatili sa iyong tabi gaano man kalakas ang unos ng buhay na iyong pinagdaraanan. Sila rin ang nandyan sa oras na sumibol ang bagong kinabukasan. Ikaw, kabarangay, meron ka bang kaagapay sa buhay na ito? Dear Papa Dudut, good day po sa inyo at sa mga nakikinig ng Barangay Love Stories, tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Minerva, isang teacher na nagtuturo sa isang pampublikong paaralan dito sa Valenzuela. 40 anyos na ako ngayong taon at kahit na abala ako sa aking trabaho, ay nakakahanap pa rin ako ng oras para makinig ng inyong programa, Papa Dudut. Paborito ko kasi ang mga istorya na tinatampok ninyo. Lalong-lalo na ang tungkol sa pag-ibig. Ako man at ang aking asawa na si Danilo ay meron ding istorya na aming pag-iibigan na gusto kong ibahagi sa inyong programa. Hindi rin kasi yon naging madali. Kaya nga umaasa ako na kapupulutan po ito ng aral, inspirasyon at kilig ng mga kabarangay natin. Magsisimula ang lahat noong kami ay nasa kolehiyo pa lamang. Education ang kurso na kinuha ko, samantalang business related naman ang kay Danilo. Noong mga panahong yon, 1 linggo na kaming magkasintahan nang isinama ko siya sa bahay namin para ipakilala sa Nanay Salve at Tatay Hinergo. Kaso'y hindi naging maganda ang una nilang pagkikita, Papa Dudut. Tama ba ang narinig ko? Nobyo mo na ang lalaking to? Opo, Nay. Tsaka may pangalan po si Danilo. Huwag niyo po siyang tawagin ng ganyan. Tatawagin ko siya sa gusto kong itawag sa kanya. Huwag mo kong diktahan. Di mo naman kami masisisi ng nanay mo kung nagulat kami na may nobyo ka na pala. Wala ka rin kasing nababanggit sa amin, anak. Pasensya na po kayo, Tay. Hindi ko naman po intensyon na itago sa inyo. Hindi lang ako makatsyempo na makapagsabi dahil masyado kayong abala ni Nanay sa pagtitinda. Malamang, kabuhayan natin yun eh. Kung hindi kami magtitinda ng tatay mo, anong ipambibili natin ng pagkain at ipanggagastos dito sa bahay, di ba? Alam ko naman po Alam yun. daw. Kung alam mo, sana matinong lalaki ang pinili mo para maging nobyo. Hindi yung ganyan na mukhang adik sa kanto. Tama ang nanay mo. Sobra naman po kayo, Nay. Nagsasabi lang naman ako ng totoo, no? Hoy, Danilo, sigurado ka ba talagang nag-aaral ka? Sa itsura mo kasi, parang hindi. Nag-aaral po ako. Nay, grabe naman po kayo kay Danilo. Nagtatanong lang ako. Siyempre gusto kong makasigurado na nasa mabuting kamay ka. Na hindi ka sasaktan ng kung sino-sino. Lalo na yung lalaking yan na mukhang hindi gagawa ng matino. Hindi ko po sasaktan si Minerva. Mahal ko po ang anak niyo. Abay dapat lang na mahalin mo ang anak namin. Dahil kung hindi, may kalalagyan ka sa akin. Tay naman, wag niyo naman pong pagsalitaan ng ganyan si Danilo. Wala naman siyang ginagawa sa inyo eh. Wala pa sa ngayon. Pero baka sa susunod meron eh. Buti na yung habang maaga na pagsasabihan na namin siya ng nanay mo. Buti pa, aalis na lang po kami. Ay, teka. Saan kayo pupunta? Kahit saan po kasi mukhang hindi naman welcome dito si Danilo. Tsaka nahihiya na rin po ako sa kanya dahil sa ugali niyo ni tatay. Ayos lang ako, Minerva. Oy, ayos lang naman daw pala sa kanya eh. Narinig mo ba yon, Minerva? Narinig ko. Pero ako, hindi ayos. Dahil harap-harapan yung iniinsulto ang nobyo ko. Pinagmalaki ko pa naman kayo ni tatay sa kanya. Tapos ganyan lang yung ipapakita niyong ugali. Anak, inaalala ka lang namin ng nanay mo. Siyempre ayaw ka namin mapariwara pag nakatuluyan mo yung lalaki na yan. Tsaka tama naman ang nanay mo. Mukha siyang hindi gagawa ng matino. Tignan mo. Hinusgahan niyo na agad si Danilo nang dahil sa itsura niya. O, anong magagawa namin kung kahusga-husga siya?
Tsaka bakit kasi dyan ka pa nagkagusto, anak? Ang ganda-ganda mo. Gwapo rin yung dati mong karelasyon. Matangos ang ilong, maputi, makinis ang balat. Sana man lang pumili ka ng mas gwapo pa dun. Hindi naman yata tama na pagkumparahin niyo si Danilo sa dati kong karelasyon. Sumusobra na kayo ah. Kami pa talagang sumusobra. Huminahon ka lang, Minerva. Paano ko hihinahon? Grabe na yung pangiinsulto nila sa'yo. Hindi ka ba nasasaktan? O kita mo na, ako rin. Nasasaktan at mas doble yung sakit na nararamdaman ko kasi mga magulang ko pa talaga ang nanlalait sa'yo. Kung ayaw mo na malait namin yung nobyo mo, mabuti pa huwag mo na yun isama rito sa pamamahay natin. Ay, tama ang tatay mo. Ayoko na ulit makita ang pagmumukha niyan, ha? Nasisira lang ang araw ko. Papa Dudut, hindi si Danilo ang unang nobyo ko. Meron pang isa na nauna sa kanya na nilarawan nga ni nanay na mas nakakalamang daw pagdating sa itsura. Halata rin na mas gusto nila niyon ni tatay kaysa kay Danilo kaya naman nasaktan ako kasi mahal na mahal ko ang kasintahan ko. Sa paningin ko si Danilo ang pinakagwapo at pinakamakisig. Bukod doon ay napakabuti rin ng kalooban niya. Mabait siyang anak sa mga magulang niya at kuya sa kanyang mga kapatid. At yon ang mga katangian na una kong nagustuhan sa kanya. Kaya nga kahit tutol sina nanay at tatay sa aming pagmamahalan, ay pinagpatuloy pa rin namin ang aming relasyon ni Danilo. Kaya lang makaraan ng 2 linggo ay merong malungkot na nangyari sa pamilya ng nobyo ko. At yon ay ang pagkamatay ng kanyang tatay, Papa Dudut. Ang sakit-sakit mawala ng tatay. Hindi pa kami handa eh. Masyadong biglaan yung nangyari. Hindi nga ako nakapagpaalam sa kanya bago siya nawala. Sobrang sakit. Para ako mamamatay. Iiyak mo lang, Danilo. Andito lang ako para damayan ka. Maraming salamat, Minerva. Kung wala ka, baka hindi ko kayanin. Huwag mong sabihin yan. Marami ka ng kinaya nung wala pa man ako sa buhay mo, di ba? Oo, pero iba naman ngayon. Lalo nangyari pa to sa pamilya namin, kaya mas kailangan kita. Sa totoo lang, di ko na alam kung paano na kami pagkatapos mailibing si tatay. Anong ibig mong sabihin? Siya lang kasi yung nagtatrabaho sa amin, kaya sigurado mahihirapan kaming makapagpatuloy nito. Tapos sakitin din si nanay at maliliit pa ang mga kapatid ko, kaya walang pwedeng ibang asahan na magtrabaho kundi ako. Ibig mong sabihin, mag-working student ka? Tingin ko nga hindi ko kakayanin lalo sa sitwasyon ng pamilya namin eh. Kaya nga naisip ko na tumigil na muna sa pag-aaral at mag-focus na lang sa paghahanap ng trabaho. Sigurado ka na ba sa desisyon mong yan? Oo. Napag-isipan ko na yon at kinausap ko na rin naman si nanay. Anong sabi niya? Ayaw niya kasi 2 taon na lang graduate na sana ako. Pero naisip ko na matagal pa yun. Paano na lang kami mabubuhay sa 2 taon na yun, di ba? Ibig sabihin hindi kami kakain? Hindi magbabayad ng bills at hindi bibili ng maintenance ng mga gamot ni nanay? Ayoko namang mangyari yun. Kaya kung kinakailangan na magsakripisyo ako, gagawin ko. Naiintindihan ko naman ang sitwasyon. Hindi ko lang napigilang manghinayang kasi pangarap nating makapagtapos ng sabay, di ba? Tapos iba pa rin kapag may diploma kang hawak. Kumbaga, mas maraming malalaki at magagandang oportunidad ang darating sa'yo. Oo nga, pero wala akong choice eh. Mahirap lang din ang mga kamag-anak namin kaya di namin sila pwedeng asahan na tumulong sa amin sa lahat ng pagkakataon. Sa bagay. Kaya pasensya ka na kung biglaan yung desisyon ko ha. Ay, huwag kang humingi ng pasensya. Lalo't hindi mo naman kontrolado ang sitwasyon.
Kaya nga nakakalungkot lang kasi bakit ngayon pa talaga nangyari to kung kailan malapit ko na sanang matupad yung pangarap sa akin ni tatay na makapagtapos ako. Naniniwala ako na hindi rin naman ginusto ng tatay mo yung nangyari. At proud siya sa'yo, ano man ang maging desisyon mo sa buhay. Ganon din ako, Danilo. Proud na proud ako sa'yo. At tulad nga ng sinabi ko kanina nandito lang ako para suportahan ka. Hindi lang ngayon na may pinagdaraan ng mabigat ang pamilya nyo, kundi araw-araw, palagi lang akong nasa tabi mo. Salamat, Minerva. Malaking bagay na nandyan ka. Mas kaya ko kasi nandyan ka. Oo naman, kasama mo ko. Kakayanin natin to. Papadudot, dahil sa ang tatay lamang ni Danilo ang nagtatrabaho sa kanila ay masasabi ko na napilay talaga ang kanilang pamilya. Kaya naman napilitan siyang huminto sa pag-aaral at pinagtuunan na lamang ng pansin ang paghahanap ng trabaho. At bilang nobya niya ay sinuportahan ko siya sa bagay na yon kahit na nga noong umpisa ay nang hinayang pa ako para sa pag-aaral niya. Hindi nagtagal, Papadudot, ay nakapasok bilang helper si Danilo sa isang pabrika sa lugar namin. Pero 6 na buwan lamang siya doon nang magdesisyon siyang subukang mag-apply sa call center. Ako ang kasama niya sa kanyang mga interview at pangunahing taga-suporta niya. At sa awa ng Panginoon, nakapasa siya at natanggap bilang isang agent. Papadudot, proud ako kay Danilo sa ipinakita niyang determinasyon at hindi pagsuko sa buhay. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papadudot, kahit na nagtatrabaho na si Danilo noon at mas naging abala na nga sa bagong mundo na pinasok niya, ay hindi pa rin niya napapabayaan ang aming relasyon. Marami kasing magkasintahan noon na naghihiwalay lalo na kapag hindi balanse ng tama ang kanilang mga ginagawa. Pero ibahin ninyo si Danilo, Papadudot, dahil sinabi niya sa akin na kasama ako at ang relasyon namin sa priority niya. Sa katunayan, tuwing day off niya ay pumupunta siya sa bahay para samahan akong mag-aral at gumawa ng mga projects para sa aming klase. Kahit na ayaw na sana siyang papuntahin doon ni nanay at tatay, sa uli wala naman silang nagawa. Malaki ang pasasalamat ko sa suporta na binibigay niya sa akin. Minomotivate rin niya ako na tapusin ang aking pag-aaral. Dahil pangarap namin yon ng mga magulang ko. Kaya nga mas lalong lumalim ang pagmamahal ko para sa aking nobyo, Papadudot. Grabe, pagod na ang utak ko sa kare-review. Pwede bang kumain muna tayo? May biko sa ref, luto ni nanay. Gusto mo ba? O sige, sakto. Gutom na rin ako. Kuha ako, sandali lang tubig. Gusto mo rin? Oo, salamat. Walang anuman. Wait mo ako dyan Sigurado akong magugustuhan mo tong biko ni nanay. Specialty niya to Ito na yung merienda natin. O, tulungan na kita. Salamat. Sandali lang pala. Kailangan kong magbanyo. Balik ako Sige lang. Oh, dahan-dahan, Hiner, ha? Baka matalisod ka niyan Ewan ko na lang sa'yo. Dadahan-dahan naman ako Masakit lang talaga tong tagiliran ko. Nay, tay, andyan na po pala kayo. Tulungan mo nga kami rito ng tatay mo. Kanina ko pa inaakay, nabibigatan na ako. Sige po. Tay, kapit kayo sa akin, ha? Salamat, anak. Upo muna po tayo para makapagpahinga kayo. Sige. Salamat. Kasandal na rin tong likod ko. Kanina pa ito sumasakit Kanina pa rin sumasakit ang likod ko sa'yo, Hiner. Pasensya ka na. Kung kaya ko lang yung sarili ko, di sana di na ako nagpatulong sa'yo, di ba? Huwag na po kayong mag-away. Hindi kami nag-aaway, anak.
Oh, nandito na po pala kayo, Nay, Tay. Anong ginagawa ng lalaking to dito? Nay, pinapunta ko po rito si Danilo para tulungan akong mag-review. Bakit? Hindi ka ba marunong mag-review mag-isa? Bakit kailangan mo pang tulong niya? Tapos nakuha mo pa talagang pakainin at painumin niyang lalaki na yan. Nay naman, Ganitong napapagod ako at nai-stress na nangyayari tapos sumabay ka pa talaga, Minerva. Kabilin-bilinan namin sa'yo na wag mo nang isasama yung nobyo mo dito sa pamamahay natin. Pero sige ka pa rin. wala naman pong ginagawang masama si Danilo. Pasensya ka na sa nanay ko ha. Pagod lang siya. Hindi, ayos lang. Naiintindihan ko naman. Ay, naku naman talaga. Ganyan na ba mga kabataan ngayon? Hirap niyong pagsabihan. Wala naman po kaming ginagawang masama. Salve, hayaan mo na sila. Kesa naman sa bahay ng nobya niya tumambay ang anak mo. Gusto mo ba yun? Siyempre ayoko. O kaya nga manahimik ka na dyan. Ingay-ingay mo, kitang masama na nga pakiramdam ko. Ano po bang nangyari? Kumusta ang check-up ni tatay? Ayun na nga. Kumpirmado na may sakit sa bato tong tatay mo. At ayon sa resulta ng mga test niya, malala na raw. Kinakailangan na nga niya magdialysis eh. Di ba ang mahal nun? Saan tayo kukuha ng pera pang pagamot sa kanya? Ganun po ba? Grabe naman. Grabe talaga. Kaya halos mapanot na ako sa kaiisip kanino lalapit. Pero saka na yan. Gusto ko munang matulog. Pagod na rin tong tatay mo. Doon na muna kami sa kwarto. Buti pa, tulungan mo na lang ako para maalalayan ng tatay mo. Sige po, Nay. Tay, tulungan ko na po kayo. Teka, hindi pa nga nag-iinit puwet ka sa pagkakaupo, tatayo na naman tayo. Huwag ka nang magreklamo dyan. Mas maigi nang nandun tayo sa higaan. Sige na nga, para makahiga na rin ako. Papadudot magkahalong lungkot, takot at inis ang namutawi sa akin ng mga panahong yon. Lungkot at takot para sa kondisyon ng tatay ko at inis dahil sa asal niya sa nobyo ko. Wala namang ginagawang masama sa kanila si Danilo pero sobra naman kung pagbuntunan nila ito ng galit. Kaya nga dismayado talaga ako sa pakikitungo ng mga magulang ko sa nobyo ko. Sa kabila ng lahat, sinabi ni Danilo na hindi naman daw niya dinibdib yun. Sa katunayan ay nag-alala rin po siya ng husto sa kondisyon ng tatay ko. At habang tumatagal ang mga araw ay lumalala ang sakit ni tatay kaya naman nahirapan ang aming pamilya sa mga sunod-sunod na mga gastusin, papadudot. Oh, kanino ko pa napapansin na panay ang buntong hininga mo ah. Sorry Hindi ko lang mapigilan eh. Nalulungkot kasi ako kaya hindi tuloy tayo makapag-concentrate sa pagre-review natin. Ay, okay lang naman. Pwede tayong huminto sandali para pag-usapan kung bakit ka malungkot. May problema ba, Minerva? Meron. Malaki. At tungkol yun kay tatay. Oh, may nangyari ba sa tatay mo? Sabihin mo sa akin. Habang tumatagal, lalong lumalala yung sakit niya eh. Tapos nitong mga nakaraang araw labas-pasok na siya sa ospital para magpa-dialysis at magpa-check up. Bukod kasi sa sakit niya sa bato, may iba pa siyang sakit na iniinda. Kaya halos masaid na yung pera namin sa gastos pagpapagamot sa kanya. Tapos yung kaisa-isa naming negosyo na tindahan sa palengke baka malugi pa. Ano na lang kami, diba? Nalulungkot akong malaman yung sitwasyon ng pamilya niyo, Minerva. Kung may maitutulong ako, magsabi ka lang sa akin. Pwede akong magbigay ng kahit konting tulong pinansyal para makabawas man lang sa mga gastusin ninyo. Salamat, Danilo. Pero alam ko naman na malaki rin ang responsibilidad mo sa pamilya mo. Tsaka kamakailan lang may pinagdaanan din kayo.
Tapos ngayon pa lang kayo nakakabawi ulit. Naku, wala namang kaso yon, lalo't pamilya mo naman ang dumaraan sa pagsubok. Kaya nga nandito lang ako para umalalay at dumamay sa'yo. Hindi naman malaking pera ang kaya kong ibigay pero alam ko makakatulong yun sa inyo. Nahihiya ako sa'yo kasi hindi mo naman kami responsibilidad. Pero mahal ko kayo. Lalo ka na. Mahal mo pa rin si nanay at tatay kahit hindi maayos ang trato nila sa'yo. Oo naman, kasi mga magulang mo sila eh. Saka naniniwala naman ako na magbabago rin sila pag nakita nila na seryoso ako sa pagmamahal sa'yo. At yun ang gusto kong patunayan sa kanila, na iingatan kita, aalagaan, mamahalin, at hindi sasaktan. Salamat Danilo. Malaking bagay na nandyan ka. Lalo't dumaraan ang pamilya namin sa pagsubok. Salamat kasi kahit na busy ka sa trabaho mo, dinadamayan mo ko. Sinasamahan at sinusuportahan sa pag-aaral ko. Kahit na nga pinanghihinaan ako ng loob at question ko na yung sarili ko kung kaya ko pa bang makapagtapos. Ha? Anong ibig mong sabihin? Naiisip ko kasi na tumigil na lang muna sa pag-aaral. Katulad mo, para maghanap ng trabaho. Gusto ko kasing makatulong kay nanay sa mga gastusin nila ni tatay pampagamot. Tsaka dito na rin sa bahay namin. Kaya lang, sigurado ako na hindi nila magugustuhan yung naisip ko. Lalo't pangarap namin na makapagtapos ako at maging ganap na teacher. Naniniwala naman ako na matutupad mo yung pangarap mo. Pero kung hingin ang sitwasyon na hindi mo na agad-agad, pwede mo namang ipagpatuloy ulit. Pwede mong balikan para tuparin. Katulad mo? Oo. Sa katunayan, nag-iipon na nga ako paunti-unti ng pangmatrikula ko eh. Mabuti naman kung ganun. Basta, sabihan mo ako ha. Nandito lang ako anuman ang mangyari. Pero sana hindi mo na kailanganing tumigil sa pag-aaral. Lalo, ilang taon na lang naman, makakapagtapos ka na. Hindi pa naman buo ang loob ko. Kaya hindi ko pa masabi kung ano talaga ang gagawin ko. Medyo naguguluhan pa ako sa mga nangyayari Kung maluwag naman ang schedule mo at kaya mo, bakit di mo subukang mag-working student? Sa ganung paraan, di mo kailangan tumigil sa pag-aaral. Pero ano kayang trabaho ang pwede kong pasukin? May hiring ba sa inyo at tumatanggap ng part-timer? Sa ngayon wala pa eh. Pero kapag nagkaroon, sasabihan kita kaagad. Salamat Danilo. Salamat. Papadudot, buti na lang at nandyan si Danilo para maging kaagapay ko lalo na at dumaraan sa pagsubok ang aming pamilya. Malaking bagay na meron akong napagsasabihan ng aking nararamdaman dahil baka masiraan na lamang ako ng ulo kapag sinolo ko yon. At kapag nga nakakaluwag si Danilo ay nag-aabot siya sa akin ng tulong pinansyal para sa mga gastusin namin sa bahay at maging sa pag-aaral ko. Kaya lalo akong nagsikap na makapagtapos dahil hindi na lamang ako ang mag-isang lumalaban para sa katuparan ng aking pangarap na maging ganap na guro dahil kasama ko na doon si Danilo. At kahit na mahirap, papadudot at maraming mga gastusin at kasabay pa noon ang pagkakasakit ni tatay ay wala akong hindi kakayanin na may sa katuparan lamang ang mga mithiin kong makapagmarcha sa entablado, bitbit ang sertipiko ng katibayan ng aking pinapangarap, ang aking inaasam na pagtatapos. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papadudot, hindi nga nagtagal ay nakapagtapos ako ng pag-aaral kaya naman sobrang saya namin ng mga magulang ko. Masayang masaya din po si Danilo at bagaman at hindi siya personal na nakadalo sa seremonya dahil limitado lamang ang mga bisita na pwedeng isama ay in-invite ko na lamang siya sa bahay namin para sa munting salo-salo. Kaya lang makalipas ang 2 linggo ay namatay naman si tatay dahil sa paglala ng kanyang sakit. At sobrang lungkot ko ng mga panahong yon. Buti na lang at nandyan si Danilo upang umalalay
nang sa ganon ay makaya ko ang lahat. Pero may mga pagkakataon pa rin na nalulugmok ako lalo na nung matapos ang libing ni tatay Papa Dudut at madalas ko yung maramdaman sa bahay namin. Nay, ano pong ginagawa niyo sa mga gamit at damit ni tatay? Hindi ba halata? Di nililigpit ko. Kaya nga kinuha ko tong mga nakatambak na karton sa tindahan. Kasi dito ko planong ilagay ang mga damit at gamit ng tatay mo. Namimiss ko po si tatay. Lalo na yung mga damit at gamit niya. Ako rin. At bilang asawa, masakit sa akin na gawin ang bagay na to. Pero kailangan. Baka lalo tayong hindi makausad kapag nakikita pa rin natin ang mga damit at gamit niya na nandito sa kwarto. Pero hindi naman po ibig sabihin nun na kakalimutan na natin si tatay, di ba? Hindi ko pa po kasi kaya eh. Sino bang nagsabi sa'yo na kalilimutan natin siya? Siyempre hindi. Pero kagaya nga ng sinabi ko kanina kailangan nating umusad. Hindi naman pwedeng huminto ang buhay natin lahat dahil nawala ang tatay mo. Lalong-lalo ka na, Minerva. Ano pong ibig niyong sabihin? Ngayon nawala na ang tatay mo. Siguro naman naisip mo na yung mga responsibilidad na nakaatang sa balikat mo. Isa na nga dun yung maging ganap na guro ka. Para naman kahit nasa kabilang buhay na ang tatay mo mabigyan mo pa rin siya ng karangalan. Kailan mo ba planong kumuha ng lisensya? Tungkol po sa bagay na yan, ang totoo, wala pa po akong plano. Ha? Paano wala ka pang plano? Kamamatay lang po kasi ni tatay. Hindi ko pa po kayang mag-focus sa pagre-review kasi nagluluksa pa po ako. Kasasabi ko lang na hindi pwedeng huminto ang buhay natin ang dahil lang sa pagkamatay ng tatay mo. Tapos lilinyahan mo ako ng ganyan? Ano na lang sasabihin sa'yo ng tatay mo sa kabilang buhay? Sige nga. Kabilin-bilinan pa naman niya na gusto kanyang maging lisensyadong guro kahit nawala na siya. Tapos sasabihin mo sa akin na hindi mo pa kaya? Nay naman Ay naku, wag mo nga akong artihan ng ganyan, Minerva. Hindi po ako nag-iinarte. Pero sana wag niyo naman po akong i-pressure. Ipe-pressure kita hanggang maisip mo na hindi ka pwedeng tatamad-tamad lalo't wala na ang tatay mo. Kung hindi ka magiging lisensyadong guro, anong plano mong gawin sa buhay mo, Aber? Hindi ko naman po sinabing hindi ako magiging lisensyadong guro eh. Pero gusto ko po munang magpahinga lalo't nagluluksa pa ako. Luksa-luksa ka dyan. Ando na tayo. Pero hanggang kailan? Hindi ko po alam. Yan ang dapat mong alamin dahil wala kang habang buhay para magluksa, Minerva. Kung hindi ka rin lang naman kukuha ng lisensya ngayong taon, mabuti pang magtrabaho ka na lang para makatulong ka dito sa bahay natin. Baka nakakalimutan mong mag-isa na lang ako na nagtataguyod sa inyong magkakapatid. Ay, baka hindi ko kayanin at ako naman ang bumigay at magkasakit. Sige ka. Alam ko naman po yun. At hindi ko rin naman kayo pababayaan eh. Pero sana, bigyan niyo muna ako ng panahon na... Paulit-ulit tayo eh. Hirap kasi sa inyong mga kabataan, mahihina ang loob. Madamdamin, kaya kaunting bagay, kaunting kibot dinidibdib. Huwag ganon, Minerva, ha? Gayahin niyo kami. Kasi kahit na nagluluksa kami, kahit na malungkot ang buhay, nagpapatuloy pa rin kami. Umuusad kahit na mahirap, kasi mas lalo kaming walang mapapala kung magpapakain kami sa kalungkutan. Ay naku, wala akong matatapos kung dadaldal lang ako sa iyo rito eh. Buti pa, tulungan mo na lang ako rito para magkaroon ka naman ng pakinabang. Papa Dudut, sa totoo lang, lalong bumigat ang pakiramdam ko sa pag-uusap naming yon ni nanay. Hindi pa kasi talaga ako handang umusad at magpatuloy sa buhay lalo na at kamamatay pa lamang ni tatay. At 1 linggo pa lamang noong naililibing siya. Ngunit natanga na agad ako ng mabigat na responsibilidad sa aking mga balikat.
Litong-lito po ako at hindi ko po alam kung saan at papaanong magsisimula. Kaya nga si Danilo ang madalas kong kasakasama ng mga panahong yon. Sa katunayan ay sa bahay nila ako natutulog dahil mas gumagaan ang loob ko. At nakakahinga ako ng maluwag pag wala ako sa bahay namin. Naalala ko lang kasi doon si tatay. Kaya naman lagi ako nalulungkot at umiiyak doon. Tapos ay pinipressure pa ako ni nanay, Papa Dudut. Makalipas nga ang 3 buwan ay nabuntis ako ni Danilo at masasabi ko na lalong nag-ibang takbo ng mundo ko. At kahit pa kapwa kami may takot sa magiging reaksyon ni nanay ay matapang pa rin naming sinabi sa kanya ang mga plano namin ni Danilo. Ngunit bukod sa pagbubuntis ko ay meron pa kaming sinabi kay nanay na labis niyang ikinagulat. Anong sinabi nyo? Kasal? Kayo magpapakasal? Opo, Nay. At bakit? Buntis na po kasi ako. Kaya gusto na po namin magpakasal ni Danilo. Ano ka mo? Buntis ka? Opo. Ay, anak ka naman talaga ng teteng. Bakit ka nagpabuntis sa lalaking yan? Mahal ko po si Danilo. At mahal ko rin po ang magiging anak namin. Mahal ko rin po si Minerva kaya naman pananagutan ko po siya. Ay, wala akong pakialam sa pagmamahalan nyo. Pero walang magpapakasal sa inyo. Bakit naman po? Nagtanong ka pa talaga? Akala mo yata laro-laro lang ang kasal eh. Hoy, para sa kaalaman mo, kapag kinasal ka na sa lalaking yan, eh habang buhay ka nang nakatali sa kanya. Alam ko po yun. At handa naman po akong matali kay Danilo. Hindi mo talaga alam ang sinasabi mo, ano? O sige, sasabihin ko sa'yo para maintindihan mo. Makinig kang mabuti, ha? Kamamatay pa lang ng tatay mo. Kagagraduate mo lang din tapos nagpabuntis ka na agad at sa Danilo pa na yan. Hindi ka pa nga nagiging lisensyadong guro tapos gusto mo lang pala maging nanay. Eh sana hindi ka na lang namin pinag-aaral ng tatay mo. Sana hindi ka na lang namin ginastosan kung wala rin pala kaming mapapalang tulong sa'yo pagdating ng araw. Ano po bang klaseng tulong ang gusto niyong gawin ko? Eh hindi naman ako naging rebeldeng anak sa inyo ni tatay ah. Tsaka hindi naman po porke magpapakasal na kami ni Danilo, eh kalilimutan ko na ang responsibilidad ko sa pamilya natin. Lalo na yung pangarap ko na maging lisensyadong guro. Tutuparin ko pa rin naman po yun kapag nakapanganak na ako. Akala mo ganun kadali ang sinasabi mo? Pwes hindi, Minerva. Dahil sa oras na maging nanay ka na, eh sa anak mo na iikot ang buhay mo. Kagaya ko. Wala na akong panahon sa sarili ko dahil nakatuon lang ang isip ko sa kung paano namin kayo bubuhayin ng tatay nyo. Pero hindi po ba ganun naman ang mga magulang? Kung hindi pa po pala kayo handa sa responsibilidad ng pagkakaroon ng anak, eh di sana hindi na lang kayo nag-anak. Ba't talaga namang sumasagot ka pa talaga, ha? Nagsasabi lang po ako ng totoo. Nay, alam ko po na masama ang loob niyo sa amin ni Minerva dahil sa nangyari. Pero pinapangako ko po na hindi ko pababayaan ang anak niyo at ang magiging anak namin. At kapag kaya na namin babawi kami sa inyo. Saka tama po si Minerva. Hindi namin kalilimutan yung responsibilidad namin sa kanya-kanya naming pamilya kahit na may mga anak na kami. Magsisikap po kami, lalo na ako, para matupad po ang bagay na yun. Magsisikap daw baka naman puro lang kayo salita. Tapos kamukat-mukat makakalimutan nyo na yung sinabi nyo. Ay naku, talaga naman. Hindi po mangyayari yun dahil may isang salita po ako. Mahal ko po si Minerva at mahal ko rin ang pamilya niya kaya naman kasama kayo sa plano ko. Ay, ewan ko sa inyo. Hindi ko naman hinihingi na buhayin nyo ko, ganito, ganyan. Ang gusto ko lang, tulungan nyo ko. Lalo ka na, Minerva. Sana bago ka mag-asawa at magkaanak may maayos ka na ring buhay para hindi kawawa yung magiging anak nyo ni Danilo. Kaya nga magsisikap po kami ni Danilo, Nay. Lalo ngayon na magkakaanak na kami. Bahala kayo sa buhay nyo. Magpakasal kayo kung gusto nyo, wala na akong pakialam. Basta wag na wag kang lalapit sa akin, Minerva, ha? Habang umiiyak at magsasabi na nagsisisi ka na nag-asawa ka ng maaga at nagkaanak dahil sa hirap ng buhay. Papa Dudut, kinasal kami ni Danilo sa Huwes at nagsama sa iisang bubong.
Pero tumira muna kami sa bahay nila para maasikaso ako ng nanay niya hanggang sa makapanganak ako. At mag-isang taon ang baby namin, Papa Dudut. Tapos noong na-promote ang asawa ko sa trabaho niya ay nakaipon kami para makapagrenta ng maliit na apartment. Noong nagdesisyon akong kumuha na ng lisensya sa pagkaguro ay sinuportahan ako ni Danilo. At hindi nga po nagtagal ay nakapasa naman ako at doon na nga nagsimula ang pagtuturo ko. Kung tatanungin ninyo ako kung kumusta kami ni nanay ay masaya akong sasabihin na maayos naman ang relasyon namin. At mahal na mahal niya ang apo niya. Hindi rin kasi niya ako natiis lalo na noong nanganak ako. At siyang nag-alaga sa anak namin ni Danilo kapag nasa trabaho kaming pareho. Sa kabilang banda ay guilty din ako kasi hindi ako agad nakabawi sa kanya lalo na noong namatay si tatay. Kaya nga wala na akong sinayang na sandali noong nabigyan ako ng pagkakataon na tuparin na ang matagal na nilang pangarap para sa akin. At habang tinutupad ko yon ay malaki ang pasasalamat ko sa aking asawa na nanatili sa aking tabi at naniwala sa kakayahan ko. Hanggang dito na lamang po, Papa Dudut, ang sulat ko. Sana po'y mapili po ninyong i-ere sa programa ninyong Barangay Love Stories. God bless and more power sa inyong istasyon. Ang inyong forever kapuso at ka-Barangay Minerva. Kwentuhan naman tayo dito sa comment section. Ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Hanggang kailan ka nga ba magiging pangalawa sa taong lagi mong inuuna? Hanggang kailan ka papayag na maging isang taong tinatakbuhan lang kapag may kailangan siya pero sa dulo ng araw, iba ang kasama niya kapag masaya na siya? Dear Papa Dudut, itago niyo na lamang po ako sa pangalang Essie. Sumulat ako sa inyo ngayon para ikwento sana sa inyo ang naging maiksing forever namin ng aking ex-boyfriend na si Jay. Tulad ng mga kakasimulang relasyon, napupuno kami noon ng pagmamahalan at halos ayaw naming malayo sa isa't isa. Updated sa ginagawa ng bawat isa kahit nga magkasama na kami sa trabaho, ay nagtitext pa rin kami at nagkukumustahan kung kaya pa ba ang workload na meron kami sa araw na yon. Ganon kami. Facebook official na kami at syempre ang pinaka-importante sa lahat ay official kami sa pamilya ng bawat isa. Akala ko nga ay talagang forever na ito eh. Akala ko. Kasi maayos naman kaming dalawa, walang naging problema pagdating sa oras dahil marami kami noon para sa isa't isa. Lalo na ako. Handa kong ibigay sa kanya ang lahat ng oras ko. Walang naging problema sa pamilya namin kasi boto sila sa amin. Actually ay sila pa nga itong nagpaplano na para sa future wedding namin. Nakakatawa na nakaka-pressure. Wala rin naging problema na sobrang bigat o walang naging challenges sa relasyon namin na hindi namin nalagpasan dahil sinisiguro ko na hindi kami aabot sa punto na matatalo kami ng mga pagsubok na yon. Bago pa man lumala ang inuupahan na naming pareho ang problema o inuupuan na namin ang mga problema at pinag-uusapang dalawa. Sobrang perfect na nga eh. Inabot na nga kami ng 2 taon sa relasyon pero sobrang gulatan na lang talaga. Noong 2nd year anniversary namin ay may bomba siyang pasabog na mas nakakasorpresa pa kesa sa ginawa kong surprise anniversary date para sa aming dalawa, Papa Dudut.
Happy anniversary, babe! Essie, sabi ko naman sa'yo. Alam ko sinabi mo na wala nang pa-surprise sa anniversary natin. Pero kasi hindi ako makatiis eh. Patuwarin mo na lang ako. Essie, Wait lang, bago ka magalit dyan, tignan mo muna tong hinanda ko. break na tayo. May hinanda akong tinola sa gata ng paborito mo. Essie! Narinig ko. I'm sorry kasi dapat kahapon ko pa sinabi to eh. Kung alam ko lang na maghahanda ka ng ganito, di sana... Bakit? Anong bakit? Bakit ka nakikipaghiwalay? Bakit ngayon pa? Essie, Nakailang esi ka na ngayong gabi. hindi na ako masaya. Paano hindi ka na masaya? Nung Sunday masaya pa tayong dalawa after church, di ba? Ano yun? Essie, matagal na akong hindi masaya. Bakit di ka masaya? Sabihin mo kasi hindi ko naman yun nakikita sa'yo. Hindi ko alam kung bakit hindi na ako masaya. Siguro kasi hindi na kita mahal. Pero mahal kita, Jay. I'm sorry, Essie. Pero hindi na tayo pareho ng nararamdaman ngayon. Ang labo naman, Jay. Akala ko ba wala magbabago? Akala ko rin eh. Paano na to? Pwede pa rin naman natin kainin tong hinanda mong tinola eh. Itong relasyon at hindi ang lintik na tinola na yan. Hindi ko alam. Hindi ka nalalaban? Hindi na. Ako lalaban pa. Wag na. Please, Jay. Hindi ko na kaya, Essie. Hindi na talaga. Papadudod ako ang nasurpresa noong gabi ng anniversary namin ni Jay. Iyak ako ng iyak na hindi niya ako mapatahan pa. Umalis siya nang hindi nagpapaalam dahil hindi na rin niya alam ang gagawin at makalipas nga ang ilang oras ay tumawag ito para humingi ng sorry sa mga nangyari. Akala ko noon ay makikipagbalikan na ito kasi natauhan na pero hindi, papadudot. Tumawag ito para sabihin na sana ay hindi pa rin kami mag-iwasan. Na sana sa opisina lalo ay makakapag-usap pa rin kami tulad ng dati dahil hindi naman pwedeng mag-isa sa amin na i-give up ang trabaho dahil lang nagkahiwalay kaming dalawa. Na sana'y kahit na hindi na kami magkarelasyon ay matatakbuhan pa rin namin ang isa't isa tulad ng dati. Tulad nung magkaibigan pa lamang kaming dalawa, papadudot. Hindi ko nasabi sa inyo na bago kami maging magkarelasyon ni Jay ay naging mag-best friend kaming dalawa. Since college, takbuhan na namin ang isa't isa lalo na kapag may problema. Lalo na siya. Lagi ang tumatakbo sa akin kapag may kailangang tulong at andon naman ako para saluhin siya. Nasanay siyang ganon sa akin hanggang sa maging kami. Kaya siguro kahit ngayon na magkahiwalay kami ay gusto pa rin itong maging ganon kami sa isa't isa. Takbuhan kapag may problema at pumayag ako rito. Pumayag akong bumalik kami sa pagiging mag-best friend kung ito ang paraan para hindi siya mawala sa akin dahil aaminin ko na hindi pa ako handa na mawala siya. Baka sa ganitong paraan ay bumalik yung nawala niyang feelings. Baka makita niya ang halaga ko. Kaya pumayag ako. Naging best friend niya ulit ako o papadudot. Hello, Essie, gising ka pa ba? nagising na. Ay naku, sorry talaga Essie kasi... Ano ba yun? Alas 3:30 na ng umaga, oh. Hindi ko kasi matapos tong report na pinapagawa ni boss eh. Di ba para mamaya na yan? Ano nangyari? Kanina ko lang kasi to sinimulan. Akala ko madaling gawin pero hindi naman pala. Anong gusto mong gawin ko?
Tulungan mo naman ako, please. Hindi kita kayang tulungan kung over the phone lang, Jay. Eh di, pumunta ka rito. Sige na, Essie, please. Please, Essie, please. Ano ba naman, Jay? Mag-alas 4 na eh. Please naman, Essie, oh. Okay. Bigyan mo ako ng 30 minutes. Pwedeng 20 minutes? Okay. Bigyan mo ako ng 20 minutes para mag-prepare. Ayun, thank you. Thank you, Essie. Sobrang thank you. Grabe, maaasahan talaga kita sa lahat. Ano pa nga bang silbi ko sa buhay mo, di ba? Ang laki kaya ng silbi mo. Ikaw ang savior ko eh. Araw-araw. Savior. Oh, bakit mo naman tinawanan yung sinabi ko? Hindi ko tinawanan. May naalala lang kasi ako. Hulaan ko. Nung college tayo, yan ang madalas kong sabihin sa'yo kapag ginagawa mo yung assignments ko, lalo na nung ginawa mo yung thesis ko. At marami pang iba. Ay, kaya nga thank you kasi kahit hindi na tayo, nandyan ka pa rin. Masasandalan, maaasahan. Best friend. Sabi naman sa'yo mas maganda na ganito tayo kaysa… Huwag mo na ituloy ang sasabihin mo para maibaba ko na tong phone at makapag-prepare na ako. Ay, oo nga pala. O paano? See you. See you. Best friend, yan na lamang ako muli sa buhay niya. Takbuhan niya kapag may kailangan o may problema. Para kaming bumalik sa college, ang daming nagsasabi na ang tanga-tanga ko para ipagpatuloy ang ginagawa ko. Pero kibits balikat na lamang. Hindi kasi nila naiintindihan yung kagustuhan ko na mapalapit lamang kay Jay. Nasanay akong kasama siya at nasanay akong lagi siyang nandyan. Kaya hindi madaling putulin yung naging routine namin. Hindi ko kaya. Kaya naman nakontento ako sa ganito sa pagiging best friend kung ito ang paraan para hindi siya mawala sa akin. Dahil papadudot aaminin ko, kahit 2 taon na ang nakalipas, ay mahal ko pa rin siya. Hindi nawala ang pagmamahal ko sa kanya siguro'y dahil ayaw ko naman kasing mag-move on talaga sa kanya. Kasi lagi naman kaming magkasama. At kahit noong nagkaroon na ito ng bagong girlfriend, ay andun pa rin ako sa kanya. Natatakbuhan niya. Kahit ang sakit-sakit na. Andun pa rin ako at umaaktong ayos na ang kahit durog na ako. Dahil alam kong wala nang pag-asang maging kaming dalawa dahil may mahal na siyang iba. Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, lumipas ang 5 taon at heto pa rin ako, katrabaho pa rin si Jay. Ginagawa pa rin ang lahat para sa kanya. Nagigising ng sobrang aga kahit sobrang dilim pa para lamang tulungan siya sa trabaho niya na hindi niya maintindihan o hindi niya magawa. Lumipas nga ang 5 taon at heto, nakakasama pa rin niya ako sa inuman kapag masama ang loob niya sa trabaho o kaya ay sa karelasyon niya. Lumipas nga ang 5 taon at heto, mahal ko pa rin siya. Wala pong nagbago. Mahal na mahal ko pa rin siya. Tanga na akong tanga pero hirap talaga akong kalimutan siya. Lalo na't lagi namang kaming magkasama. At dahil nangako ako sa kanya na hindi ako magbabago, na hindi ako iiwas at magiging mag-best friend pa rin kami. Kahit nga noong time na sinabi nito sa akin na engaged na sila ng kanyang girlfriend. Hindi pa rin ako umalis. Nangako pa rin ako na matatakbuhan niya anumang oras niya ako kailangan, Papa Dudut. Oh, bakit ka umiiyak dyan?
masaya. Masaya kasi ako para sa'yo. Masaya ka ba talaga? Tingnan mo nga, namumugto na yung mga mata mo kay iyak dyan, oh. Hindi. Ganito lang ako magpakita ng saya. Masaya ako para sa'yo, Jay. Masaya ako na ikakasal ka na. Alam mo, masaya rin ako. Sobra. Siya na yung babaeng pangarap ko eh. Siya na yung gusto kong makasama araw-araw. Alam mo yun? Alam mo ba yung ganong pakiramdam? Alam ko. Sus, alam mo ba talaga? Eh wala kang ang love life ngayon eh. Wala man akong boyfriend ngayon pero naramdaman ko naman yan. Dati. Sa'yo. Bale, wala pa kaming napag-uusapang araw kung kailan mismo yung kasal pero asahan mo, isa ka sa mga unang makakaalam. Nako, kahit wag na, hindi naman ako importante para sa kasal niyo eh. Hindi no? Best friend kita. Kailangan nandun ka. Sasabihin ko sa kanya na gawin ka pang ang abay. Wag mong gawin yan. Ayos lang ako kahit nga hindi na ako pumunta eh. Uy, nasa na yung pangako mo na makakasama kita lagi? Pero kasal mo yun, Jay. Eh ano naman ngayon? Mahalagang araw yun para sa akin. Dapat nandun ka. Pero kasal mo yun. Eh ano nga ngayon kung kasal ko yun? Ex mo ko. Best friend na kita ngayon. Ang tagal na nating wala. Eh lagi na nga tayong magkasama eh. Hindi na tayo naiilang sa isa't isa tulad ng ibang mag-ex dyan. Iba tayo, okay? So dapat pumunta ka. Jay, hindi ko kaya. Bakit? Hindi ko alam. Ay nako, nabigla ka lang siguro. Tara, libre kita ng kape. Tulungan mo na rin ako sa mga dapat tsaka mga hindi ko dapat gawin sa kasal. Okay ba yun? Jay, please. Eh alam ko na ang gusto mong sabihin. Gusto mo iwasan at layuan mo na ako dahil engaged na ako. Hindi naman ako manhid eh. Hindi naman kasi ang dapat eh. Pero di ko kaya yun. Hindi mo kaya? Oo. Kasi nasanay na ako na nandyan ka. Hindi ko alam kung makakayanan ko ang araw-araw na wala ka. Pero… ituloy mo pa rin yung pangako mo. Huwag kang mawawala sa tabi ko. Nandyan ka lang para matakbuhan ko. Para matulungan ako. Diyan ka lang. Walang dapat magbago kahit ikasal pa ako. Kahit magkaanak pa ako at magkaapo. Diyan ka lang. Ha? Okay. Yun na nga po ang pinakamasakit na pangakong kailangan kong panindigan. Durog na durog ako nung malaman kong ikakasal na siya. Parang biglang nawala na ako ng pag-asa na magiging kami pa. Kasi nung magkarelasyon pa lamang sila ng girlfriend niya ay okay pa. Pwede pang umasa kasi hindi pa naman sila kasal pero iba na ngayon. Engaged na sila at papunta na doon sa forever nila. Alam ko dapat at pinanindigan ko na lamang yung tumatakbo sa utak ko na dapat ay umiwas na ako kahit na ayaw pa niya. Oras na rin para makapag-move on sa kanya pero hindi ko nagawa. Kasi nung tumingin ako sa mga mata niya noong narinig ko ang mga pakiusap niya na huwag akong mawawala ay para akong natameme. Na dapat na sa tabi lamang niya ako, lahat ng plano ko na lumayo ay nawala at pumayag ako sa kagustuhan niya. Ang mga kung hindi ako aalis. Na forever akong nasa tabi niya at forever niya akong matatakbuhan kapag kailangan niya ng forever best friend. Hindi ko po alam, Papa Dudut, kung hanggang kailan ako masasanay sa ganito. Hindi ko alam kung makaka-move on na ba ako sa kanya at matatanggap na ang katotohanan
na mag-best friend na lamang kaming dalawa. Jay! Anong ginagawa mo rito? Essie, pwede bang dito muna ako? Tuloy ka. Ano ba nangyari? Si ano kasi, Yung fiancé mo. paano mo nalaman? Kapag ganyan na itsura mo, alam ko nag-away na naman kayo eh. Hindi ko siya maintindihan eh. Ang labo niya. Ang babae kasi, kahit anong gawin mo, hindi mo maiintindihan. Mahalin mo na lang. Pero bakit ikaw naiintindihan ko? Kasi best friend mo ako at matagal na tayo magkakilala. Ang hirap niyang intindihin. Lagi na lang ako yung nag-a-adjust. Paano naman ako? Kailangan ba lagi ako yung may malawak na pangunawa? Bakit siya hindi niya magawa yun para sa akin? Nagmumukha akong sunod-sunuran sa mga gusto niya eh. Siya lagi yung nasusunod. Para tuloy akong aso. Naiintindihan kita. Ay, buti ka pa. Ha? Buti ka pa naiintindihan mo ako. Buti ka pa ramdam ko na hindi ako nag-iisa kapag kasama ka. Buti ka pa. Jay, maaayos nyo rin yan. Away lang yan. Pero paulit-ulit na lang kasi. Pag-usapan nyo lang, maayos din yan. Mabuti pa tara na lang dun sa sala at ipagtitimpla kita ng kape. Pag-usapan natin yan hanggang sa gumaan ang pakiramdam mo. Ay, salamat Essie ah. Paulit-ulit ka na lang sa pasasalamat dyan. Ayos lang, gano'n naman talaga eh. Paanong ganun? Ito na yung role ko sa buhay mo. Maging best friend mo. Takbuhan mo nga ako sa lahat, di ba? Di ko alam ang gagawin ko kapag wala ka. Kaya please Essie, huwag kang mawawala ah. Oo. Mag-promise ka. Kasi Essie, hindi ko makakayanan ng mag-isa. Kailangan kita. Kailangan kita, Essie. I know. Kape na? Yes, please. Thank you, Essie. Dapat maging masaya ako kapag sinabi niya na kailangan niya ako. Dati masaya ako noon kapag sinasabi niya yon. Kapag nagpapasalamat siya at sinasabi niya na masaya siya na nandun ako lagi para sa kanya. Na walang ibang babaeng kayang gumawa noon kahit pa nga ang GF niya. Hindi kayang gawin ang ginagawa ko. Pero ngayon kapag naririnig ko ang pasasalamat niya sa akin, kapag napapakinggan ko na sinasabi niya na kailangan niya ako, na hindi niya kayang mawala ako ay parang nadudurog ako ng paunti-unti. Kasi alam ko na hanggang doon na lamang yon. Hanggang takbuhan lamang ako kapag may kailangan at problema siya. Hanggang doon lamang ako. Hanggang best friend lamang niya ako. Ikakasal na siya, mahal na mahal niya ang babaeng pakakasalan niya at alam ko, kahit ako pa ang takbuhan niya sa lahat ay hindi ako ang babaeng ihaharap niya sa altar. Ang hirap naman ng ganito, Papa Dudut. Sarili kong kwento, sarili kong love story. Pero hindi ako yung leading lady. Sa sarili kong love story ay best friend lamang ang role ko sa buhay ng lalaking pinakamamahal ko. Habang pinagmamasdan ko ang leading man ko na masaya sa pinili niyang leading lady. Sa sarili kong kwento. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories.
Papadudot, pakiramdam ko ay para akong kabit kay Jay. Pero isang kabit na ako lang ang nakakaalam. Yung pinupuntahan niya lagi kapag may problema sila ng fiancé niya at yon ang pinakaayaw ko sa lahat. Nang dahilan kung bakit siya lumalapit sa akin. Parang mas lalo niyang pinaparamdam sa akin na talagang wala na akong dapat pang asahan sa kanya. At ang pinakamasakit pa rito, Papa Dudut, ay wala akong lakas ng loob para sabihin sa kanya na nasasaktan ako sa ginagawa niyang paglapit at alam kong wala na akong karapatan na sabihin ito sa kanya. Dahil nangako ako na nandito lamang ako para sa kanya kahit sobrang sakit na. Sobrang sakit, Papa Dudut. Hello? Hi Essie, naistorbo ba kita? Hindi naman. Bakit? Wala naman, gusto lang kitang kumustahin. Kumustahin ako? O bakit parang nagulat ka? Wala lang. Kala ko kasi may kailangan ka eh. Nalibago lang. Grabe naman to. Kinukumusta naman kita kahit wala akong kailangan Bihira. Kaya sorry, nagulat lang. Okay lang naman ako. Ano bang meron? Wala naman. Pwede bang tumawag lang ako kasi gusto kitang makausap, ganon? Weird eh. Hindi ako sanay na tumatawag ka na walang kailangan. Uy, nakakasakit ka ng damdamin Kanina kasi sa office napansin ko na parang tulala ka. Tapos tahimik. Di ka nga ata kumain ng lunch Dami lang kasing dami lang ginawa kaya ayun, hindi na nakakain. Tigilan mo nga ako, wala kayang masyadong ganap sa office ngayon. Masama lang siguro yung pakiramdam kasi lately sobra yung puyat ko eh. Aba, mukhang pinariringgan mo ako dyan Bakit naman kita paparinggan? Kasi ako lagi nang pupuyat sa'yo. Ay, teka, parang weird pakinggan yun Ang ibig kong sabihin, napupuyat ka dahil sa katutulong sa akin sa mga take-home ko na trabaho. Sus, wala yun. Ilang years ko na namang ginagawa yan, sanay na ako. Parang masama ata loob mo Pero Essie, sobrang thank you Ano bang nakain mo at ganyan ka ngayon, ha? Wala naman. Bigla lang kasi kitang naisip ngayon. Tapos, naalala ko yung mga pinagdaanan natin nung naging tayong dalawa. Naalala mo nung nag-away tayo dahil nagsiselos ako dun sa isang katrabaho natin? Si Fred? Sus, paano ko makakalimutan yun? Binlock mo pa ako sa Facebook nun sa sobrang selos mo. Pero in-unblock din kita kinagabihan, no? Kasi sabi mo natatakot ka na kapag hindi kita ka-chat, kami ni Alfred yung mag-usap. Praning ka! Sus, ikaw nga rin tong praning Naalala mo si Camille, yung naging kapitbahay ko? Ang tindi kaya ng selos mo dun. Halos araw-araw nasa bahay ka para bakuran ako sa kapitbahay ko na yun. Oy, may dahilan para magselos ako dun sa sakang na yon, Panay kaya pagpapakit niya sa'yo, napapansin ko kaya. Sus, madumi ka lang mag-isip. Di mo lang maamin na selosa ka talaga. Kapal nito, gustong-gusto mo naman na pinagsiselos ako. Ang cute mo kasi pag nagsiselos ka. Tsaka doon ko nararamdaman na ang gwapo ko. Tsaka mahal na mahal mo ako. Kaya pala, ikaw talaga? Sus, ikaw rin naman dyan. Di ba nga nung... Jay? Isang Hawaiian pizza at pa-upgrade na sa pineapple juice yung drinks. No ice please. Ha? Ano sinasabi? Tapos, available ba yung lasagna nyo? Jay! Hindi na. Okay lang. Sige, siguro sa next order ko na lang. Ano bang... Oo, okay na yun. Thank you. Bye. Hindi ko alam kung ano yung naging usapan namin yon ni Jay. Kung bakit bigla siyang tumawag at bigla naming pinag-usapan ang nakaraan namin. Aaminin ko na nakaramdam ako ng kaunting pag-asa. Baka kapag nagtuloy-tuloy ay baka maisip niyang mahal niya pa rin ako.
Tuwang-tuwa ako noon habang pinag-uusapan ang nakaraan namin, pero nung biglang dumating ang fiancé niya ay bigla siyang nagpanggap na tumatawag sa isang fast food para magpa-deliver ng pagkain at walang sabi-sabing pinatayan ako ng tawag noong papalapit na ang fiancé niya sa kanya. Sobrang mixed signal yon para sa akin. Ano ba talaga? Bakit siya biglang mangungumusta at magbabanggit ng nakaraan namin? Bakit siya biglang magiging sweet tapos bigla ay parang nililihim na niya ako sa kanyang fiancé na dati naman ay hindi niya ginagawa? May mali siya na ba yon sa kanya? Gusto kong pag-usapan namin kung ano ba yung nangyari sa amin, pero pagkatapos noon ng pag-uusap namin yon ay umiwas na ito sa akin at hindi ako manhid para maramdaman yon. Pero sa tingin ko ay maganda na rin yon para maka-move on na rin po ako sa kanya. Baka yun ay hinihintay ko para tuluyan na siyang makalimutan kasi hindi ko kayang ako ang magsimulang umiwas sa kanya. Siguro inabot ng 2 linggo ang hindi namin pagkikibuan hanggang sa isang araw ay bigla na lamang itong pumunta sa bahay, Papa Dudut. Jay, anong ginagawa mo rito? Bakit lagi kayong magkasama ni Pete? Pete? From marketing? Bakit? May ibang Pete ka pa bang nakakasama, ha? Wala. Teka, bakit parang galit ka? Hindi ako galit. Hindi. Nagtatanong lang ako kasi lagi kayong magkasama eh. Bakit masama ba? Oo. Kasi wala namang koneksyon ng department natin sa kanila. So hindi ko magets kung bakit lagi siyang umaali-aligid sa cubicle mo kapag break. O kaya kapag meron siyang chance. Bakit? Wala ba siyang ibang cubicle na pwedeng puntahan? May tinatanong lang yung tao. Ano yun araw-araw? Oras-oras may tinatanong? Si lalaki ako. Alam ko yan. Anong alam mo? Na meron siyang intensyong iba sa'yo. Ano naman ngayon? Pareho naman kaming single, wala namang magagalit. Ako yung magagalit, bakit? Bakit ka magagalit? Sino ka ba para kagalitan kung sino man ang lumapit sa akin? Best friend mo ko. Aking ka lang. Best friend ka lang. Yun lang. Ganon din ako sa'yo, best friend mo lang ako. Nangako ka na pwede kitang matakbuhan kahit na anong oras. Kapag kailangan kita, nandun ka. Pero hindi ko pinangako na ikaw lang ang pwedeng tumakbo sa akin kapag may kailangan. So ganun na lang yon. 2 kaming pwedeng lumapit sa'yo. 2 na kami, ganun. Wala na sa akin ang focus mo. Bakit kailangan mag-focus ako sa'yo? Sino ka ba? Best friend mo nga. Paulit-ulit naman tayo eh. Oo! Uulit-ulitin ko yan hanggang maintindihan mo na best friend ka lang at best friend lang ako at sana alam nating pareho ang limitasyon na yon. Yung Pete ang bigyan mo ng limitasyon dahil mas nauna ako sa'yo. Nauna ka pero tapos ka na, tandaan mo yan. Wala kang karapatan para pagbawalan ako na lumapit o lapitan ng mga tao kasi hindi mo ko pag-aari. Pero nangako ka. Nangako ka rin naman dati, di ba? Walang iwanan. Tayo lang forever. Asa na yon? Bakit? Ikaw lang ba may karapatang bumali ng pangako? Hindi mo naiintindihan yung punto ko eh. Ikaw ang hindi makaintindi sa sitwasyon natin at sa limitasyon natin, Jay, hindi ako. Limitasyon? Walang limitasyon sa atin. Dati siguro oo nung baliw na baliw ako sa'yo pero ngayon, bibigyan ko na ng limitasyon ng sarili ko sa'yo. Bakit? Dahil ba kay Pete? Dahil nakahanap ka na ng ibang matutulungan mo? Ng ibang mamahalin? Ha? Ganun na lang yon? Hindi dahil kay Pete. Dahil sa akin. Pagod na ako. Jay, pagod na ako. Pagod na ako na lagi mo nalang nilalapitan kapag may kailangan ka. Pero anong kapalit nun? Pag-atras ko sa pag-move on. Pagod na ako na maging okay na best friend mo na lang kasi hindi talaga siya okay. Masakit ng sobra. Ilang taon na kaya please lang. Hayaan mo naman ako maging masaya ulit. Hayaan mo na lang na makalimutan kita at magpapasalamat ako kung hayaan mo akong gawin yun, Jay, kasi mahal pa rin kita pero
Please, tama na. Tama na. Essie! Umalis ka na. Please, umalis ka na. Essie naman, pag-usapan muna natin to. Sandali! Teka! Essie! Essie, ano ba? Essie, buksan mo tong pinto. Kinakausap ko kita. Sa unang pagkakataon ng buhay ko ay naramdaman kong malaya na ako. Naramdaman ko, Papa Dudut, na makakapagbukas na ako ng panibagong chapter ng buhay ko. Nawala na ang inaakala kong leading man ko. Sa unang pagkakataon ng buhay ko ay naramdaman ko na may ginawa rin akong tama para sa sarili ko naman. Sobrang sakit na tuluyang punang pinutol ang koneksyon namin ni Jay. Pero alam kong mas kailangan ko ang sakit na yon para tuluyan kong maitulak ang sarili ko papunta sa tamang direksyon at sa tamang tao. Alam ko na habang nakadikit ako kay Jay ay nababawasan ang chance na mahanap ko ang totoong leading man ng buhay ko. Kaya ng gabing yon, sinabi ko sa kanya lahat-lahat ng mga tinago kong salita sa loob ng maraming taon. Tinapos ko ang chapter namin ang gabing yon. At hindi ako nagsisisi na ginawa ko yon dahil sa unang pagkakataon sa buhay ko. Nagkaroon ako, Papa Dudut, ng pag-asa na magiging masaya ulit ako. Sa unang pagkakataon ng buhay ko ay naramdaman ko na tama ang ginawa ko at alam ko ang kasunod nito ay saya na. Saya dahil ilang hakbang na lamang at makikilala ko na ang leading man ng buhay ko. Yung leading man ay tuturing akong leading lady sa kwento naming dalawa. Aabangan ko yon. At hindi ako mapapagod na humakbang patungo sa direksyon kung nasaan man siya. Papa Dudut, marami na akong sakit na dinanas sa nakaraang pahina ng buhay ko. Malit na bagay na lamang ang hahakbangin ko para makalaya. Ang inyong kapuso at kabarangay forever, Essie. Kwentuhan naman tayo dito sa comment section.